Please like and share sa ating mga video para mas marami pa ang makapanood at mas malayo pa ang marating ng ating mga videos. Napakalaking tulong na nito sa ating channel. At exclusive lang po ang mga shoutout, perks, emoji and badge sa ating mga miyembro na Solid Kamanu Tribe. Bago magsimula ang ating video, shoutout sa ating mga Solid Kamanu Tribe member: Arnold Alvaro, Chrislyn Magos. Like, comment, share and subscribe for more videos. Sa gitna ng naglalagablab na bakbakan, kung saan ang bawat nilalang ay nagpapalabas ng kanilang buong lakas, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Demon Fox. Sa isang iglap lamang, tulad ng isang anino, agad itong sumulpot sa likuran ng Panda Cub. Ang galaw nito'y kasing bilis ng kidlat at halos hindi masundan ng mata. Ngunit sa matalas na pakiramdam ng Panda Cub, na tila isang sinaunang radar, agad nitong napansin ang mapanganib na presensya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at pagkabigla. Habang sinasambit na, ang bilis na ito, ang kanyang boses ay may halong paghanga at pag-aalala, ang kanyang isip ay nagkukumahog sa paghahanap ng kasagutan. Sa kanyang nasaksihan, at sa pagnanais na depensahan ang kanyang sarili, agad niya namang ginamit ang isa pa niyang kakayahan na petrification, isang depensibong galaw na nagpatigas sa kanyang balat. Ginagawa itong kasing tigas ng bato. Sa pagbanggaan ng dalawang naglalagablab na enerhiya, ang Blazing Surge ng Demon Fox at ang Petrification ng Panda Cub, gumawa ito ng isang napakalakas na pagsabog sa paligid, na nagpakawala ng matinding bugso ng hangin na nagpalaho sa alikabok at nagpabago sa anyo ng lupa. Habang si Yuzio ay nagulat sa lakas ng banggaan ng enerhiya na ginawa ng dalawang nilalang na ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha, at ang kanyang isip ay puno ng paghanga sa tindi ng labanan. Ang matinding bugso ng hangin na dulot ng pagsabog ay umabot hanggang sa kanilang kinaroroonan, nagdulot ng malakas na paghampas. Sa lakas nito, agad niyang ginamit ang kanyang mga ugat upang sanggay ng puwersa, lumikha ng isang natural na kalasag, at protektahan ang kanyang mga kasama sa tabi niya, na tila isang matatag na pader. Makikita ang mukha ng Demon Fox na seryosong-seryoso sa labanan na ito. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng determinasyon at handang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas para lamang mapatunayan kung sino ang tunay na malakas, isang labanan ng pagpapakita ng dominasyon. Habang ang Panda Cub ay walang kahirap-hirap na sinangga ang atake gamit lang ang isang kamay nito, isang kilos na nagpapakita ng kanyang kahusayan at kumpiyansa, at kanyang sinambit na, ganito dapat, ito lang ang paraan. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pananabik at pagtanggap sa hamon. At sa huli, sumigaw siya ng buong lakas, ibibigay ko na ang lahat, na tila ba meron siyang gustong malaman sa kanyang sarili, isang tanong sa kanyang kalooban kung kaya niya bang talunin ang mas malakas sa kanya. Isang pagsubok ng kanyang tunay na kakayahan. Sa sandaling yun, hindi na nag-aksaya ng panahon ang Panda Cub. Agad niyang iwinasiwas ang kanyang kamao, na binalutan ng nagliliyab na enerhiya, na tila isang kometa na handang bumagsak, para atakihin ang Demon Fox. Ang bilis ng pag-atake ay kasing bilis ng kidlat, halos hindi masundan ng mata. Habang ang Demon Fox naman ay nagulat sa biglang pag-atake ng Panda Cub, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha, tila ba hindi niya inaasahan ang ganitong bilis at lakas mula sa maliit na nilalang. Sa pagtama ng kamao ng Panda Cub, gumawa ito ng isang malakas na pagsabog na nagpalayo sa Demon Fox, ang puwersa nito ay nagtulak sa kanya palayo. Ngunit hindi pa ito nakontento, sa halip ay sumugod pa ito ng napakabilis, tila isang anino na humahabol sa kanyang biktima, para sundan ang Demon Fox at maghanda sa kanyang susunod na atake. Isang walang humpay na pagtugis ng lakas at kapangyarihan. At bigla na lang, sa gitna ng matinding bakbakan, isang malakas na enerhiya ang bumulusok mula sa kalangitan, na nagpahinto sa Panda Cub sa kanyang paglunsad. Ang enerhiya ay nagmula sa Demon Fox, isang counter-attack na hindi inaasahan, na tila ba nakuha niya ang tamang pagkakataon. Sa kanyang paghinto, nagulat na lang siya sa kanyang nakita sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatingin sa nilalang na biglang sumulpot. Ang kanyang mukha ay bahagyang kumunat sa lakas ng enerhiya na kanyang naramdaman, isang aura na nagpapakita ng matinding kapangyarihan at pagbabanta. Sa paghupa ng apoy at usok na bumabalot sa paligid, lumabas ang Demon Fox, seryosong nakatingin, na tila ba walang pinsala sa ginawang atake ng Panda Cub. Ang kanyang anyo ay matikas at kumpiyansa,
nagpapakita ng kanyang pagiging buo sa kabila ng matinding pagsubok. Makikita ang matinding galit sa kanyang mukha, ang mga mata ay nanlilisik na nakatingin sa kanyang harapan, na para bang handa siyang sumabog sa galit. Habang umuungol ng nakakatakot sa matinding galit sa pagtama ng kamao ng Panda Cub sa kanya, ang tunog na iyon ay umalingaw sa hangin, nagpapahiwatig ng kanyang pagkadismaya at pagnanais na gumanti. Sa kanyang matinding galit, inatake nito ang Panda Cub ng napakalakas na apoy, isang barrage ng nagliliyab na enerhiya na direktang pinatama sa Panda Cub, tila ba nais nitong sunugin ang lahat sa kanyang daraanan. Sa lakas nito, ang apoy ay kumalat sa buong paligid, lumamon sa mga puno at bato, at nasunog ang lahat ng natama nito, naging abo, nag-iwan ng isang malawak na lugar na nasunog at nagpapakita ng kanyang walang awa na kapangyarihan. Sa kinaroroonan ni Yuzio, makikita ang laki ng pinsala na naidulot ng Demon Fox, isang tanawin ng pagkawasak at abo. Ang lawak ng lugar na kinain ng apoy gamit ang pinalabas nitong abilidad ay nakakabigla, na nagpapakita ng matinding kapangyarihan ng Demon Fox. Nasabi na lang si Yuzio nang may pag-aalala sa kanyang tono, ang kanyang tinig ay may bahid ng kaba, ang dalawang ito, ay, gusto nilang patayin ang isa't isa. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkabahala sa tindi ng labanan. Ngunit sa kabila ng napakalakas na atake, ang Panda Cub ay nakaligtas, isang nakakamanghang feat ng resilience. Isang bola ng enerhiya sa harapan ng Demon Fox ang unti-unting sumulpot, na tila isang kalasag na ginawa ng Panda Cub, nagpapakita ng kanyang depensibong kakayahan. Sa paghupa ng apoy, ipinakita ng system ang abilidad na ginamit ng Panda Cub, malaking bowl ang apoy kayang umusbong na may lakas ng apoy sa loob ng katawan, isang nagliliyab na bowl ang apoy na lumalamon sa lahat. Ito ay hindi lamang isang depensa, kundi isang akumulasyon ng kapangyarihan, nagpapatunay na ang Panda Cub ay hindi lamang sumasangga, kundi sumisipsip at gumaganti. Napahanga naman si Yuzio sa kanyang nakita, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha, sa kabila ng lahat ng kaguluhan. Kanya na lang nasabi ang, lahat ng apoy ay nasipsip ng ganun lang. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at paghanga sa kakaibang abilidad ng Panda Cub. Habang ang Panda Cub ay matikas lang na nakatayo sa harapan ng Demon Fox, ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ang dating Panda Cub na palaging tumatawa sa mga labanan nito, na kahit nabagbog na, ngayon ay kakaiba, ang kanyang mukha ay hindi makikitaan ng ngiti, seryosong seryoso, na nagpapakita ng lalim ng kanyang determinasyon. Na lang ito, isang munting tunog ng pagpapalabas ng hangin, habang lumalabas ang usok sa kanyang bibig na nanggaling sa kanyang kinain na apoy ng Demon Fox, isang patunay sa kanyang kakayahang sumipsip ng enerhiya ng kalaban at gamitin ito sa kanyang sarili. Ang eksena ay nagpakita ng isang Panda Cub na hindi lamang malakas, kundi may kakaibang kakayahan na kayang baligtarin ang sitwasyon sa kanyang pabor. Habang ang Demon Fox ay seryoso rin, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa Panda Cub, hindi alintana ang ginawang pagpapakitang gilas ng Panda Cub na pagkain ng kanyang apoy. Ang kanyang tingin ay puno ng pagsubok, hindi niya matanggap ang kakaibang kakayahan ng kalaban. Sa kabila nito, si Yuzio ay handa ng pigilan ng labanan, ang kanyang isip ay nagkukumahog sa pag-iisip ng solusyon. Ramdam niya na kung magpapatuloy ito, hindi matatapos ang labanan hanggang walang labis na masusugatan sa kanila, o mas malala pa, hanggang walang mamatay. Kanyang sinabi na may matinding pag-aalala, kung hahayaan natin silang magpatuloy, masisira ang islang ito. Isang babala na nagpapahiwatig ng malawakang pinsala. Kanyang isinigaw sa dalawang naglalaban, tama na. Huwag. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi na niya natapos dahil sa isang iglap, biglang sinabi ng Panda Cub na, okay na, natalo na ako. Ang kanyang boses ay kalmado, na para bang wala lang ang matinding labanan. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, tila ang pagsuko ng Panda Cub ay bago sa kanilang pandinig, isang desisyon na hindi inaasahan mula sa isang mandirigma na kasing matigas ng bato. Ang Panda Cub, sa kabila ng kanyang pagdedeklara ng pagkatalo, ay nakangiti pa rin, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kakaibang kislap, na tila ba masaya siya sa kinalabasan ng labanan. Aniya, napakalakas mo talaga, Ate Nine Tails. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at pagkilala sa lakas ng kalaban, na nagpapakita na ang kanyang paghamon ay hindi para sa galit kundi para sa pagsubok ng sarili.
Ngunit sa mukha ng Demon Fox ay makikita na hindi nito tanggap ang pagkapanalo, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkadismaya. Hindi ito ang kanyang resulta na gusto makamit, dahil nais niyang magpatuloy ang labanan at patunayan ang kanyang tunay na lakas. Napabuntong hininga na lang ito, ang tunog ay mabigat at puno ng pagkadismaya. Ang mga nakasaksi ay hindi pa rin talaga makapaniwala sa kanilang mga narinig, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pagkabigla. Hey, na lang si Yuziu, walang masabi, ang kanyang isip ay naghahanap ng paliwanag. Habang si Thorn ay sinabing, siya ba talaga ay sumuko, nang may pagtataka, hindi niya maintindihan ang biglaang pagbabago sa Panda Cub. Nasabi na lang ni Yuziu, habang hindi pa rin makamove on sa pangyayari, anong nangyayari, hindi ito ang estilo ni maliit na panda. Ang kanyang isip ay puno ng pagtataka, naghahanap ng lohikal na paliwanag sa hindi inaasahang kilos ng Panda Cub. Ang Demon Fox, na hindi matanggap ang kanyang pagkapanalo, ay nagsalita sa may galit na tono, ang kanyang tinig ay matalas at puno ng pagkadismaya, anong ginagawa mo? Ikaw ang gustong lumaban, pero hindi ka lumalaban. Anong ibig mong sabihin dyan? Ang kanyang galit ay halata, dahil ang labanan ay biglang natapos nang hindi niya inaasahan. Sinagot naman ito ng Panda Cub, na tila gusto lang subukan ng mas malakas na kalaban kaysa sa kanya. Pasensya na, gusto ko lang malaman kung kaya kong manalo laban sa isang malakas na kalaban. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkilala sa lakas ng Demon Fox, ngunit may bahid ng paghahanap ng sariling limitasyon. Ang kanyang panloob na pagnanais ay ang tuklasin ang kanyang sariling potensyal, at ang Demon Fox ay naging susi sa pag-unlock ng bahaging yun. Humarap naman ang Panda Cub kay Yuziu, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatingin, at sinabing, banal na puno, may mga bagay akong gustong pag-usapan ng pribado sa iyo. Ang kanyang tinig ay puno ng paggalang, ngunit may pahiwatig ng isang malalim na lihim na nais niyang ibunyag. Matapos ang matinding labanan, lumipas ang umaga ng buong pagtataka sa pangyayari, at ang dilim ng gabi ay nagbigay ng malawak na katahimikan sa buong paligid, ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Makikita si Yuziu at ang Panda Cub na tila may malalim na pinag-uusapan, ang kanilang mga figura ay nakabalot sa dilim, habang nakatingin sa bilog na buwan na nagbibigay liwanag sa kanilang seryosong usapan. Sinabi ni Yuziu sa Panda Cub nang may pagtataka, talaga bang iniisip mong hindi mo kayang talunin si Ninetales? Sinagot naman ito ng Panda Cub ng, bueno, siya ay napakalakas pa rin. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkilala sa lakas ng kalaban, ngunit may pahiwatig na may iba pang dahilan sa likod ng kanyang desisyon. Kanya naman tinanong si Yuziu sa may seryosong tono, ang kanyang tingin ay matalim at puno ng pag-iisip, banal na puno, gaano ba kalakas ang isang transcendent fourth order? Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad, nais niyang malaman ang lawak ng kapangyarihan sa mga mas matataas na nilalang. Dagdag pa niya, kaya mo bang talunin ang mga higher order anomalies? Isang tanong na sumusukat sa limitasyon ng kapangyarihan ni Yuziu. Kanya naman itong sinagot ng totoo, habang nakatitig sa malayo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kawalan, kung ibibigay ko ang lahat, baka. Ang kanyang sagot ay may bahid ng kawalan ng katiyakan, na nagpapahiwatig na kahit siya ay may limitasyon. Ang Panda Cub naman, sa kanyang narinig, kanya na lang sinambit na may pagkamangha, anong pakiramdam ang hominin ng mga kalaban na mas malakas pa sa sarili? Isang tanong na nagpapahiwatig ng kanyang pagnanais na maranasan din ang hamon na yun. Sinagot naman ito ni Yuziu, takot siguro ang nangingibabaw sa karamihan nito. Kung takot kang mamatay, lahat ay magiging walang kabuluhan. Ang kanyang mga salita ay puno ng karunungan at pangkalahatang katotohanan. Ang Panda Cub ay natawa na lang sa mga paliwanag ni Yuziu, ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Habang tumatawa kanyang sinabi, hahaha, gaano man kalakas ang banal na puno, ang pagharap sa isang malakas na kalaban ay nagiging tulad ka pa rin ng lahat. Isang pahayag na nagpapakita ng kanyang pag-unawa sa kalikasan ng pagiging mandirigma, kahit gaano pa kalakas. Napatanong na lang si Yuziu sa kanyang sarili sa biglang pagbalik ng Panda Cub sa kanyang dating ugali, ang kanyang isip ay nagtataka sa biglaang pagbabago. Ngunit sa kabila nito, ramdam niya pa rin ang malalim na pagbabago sa Panda Cub, isang pahiwatig na ang labanan ay nag-iwan ng marka sa kanyang pagkatao. Sinabi niya, ito ba ang gusto mong pag-usapan sa akin? Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka.
Sinagot naman ito ng Panda Cub ng, haha, gusto ko lang pag-usapan ito. Ang kanyang tawa ay bahagyang pilit na nagpapakita na may iba pa siyang iniisip. Sa kabila nito, si Yuzio ay may matagal nang napapansin sa Panda Cub, isang bagay na matagal na niyang nais itanong. Aniya, oo nga pala, matagal ko nang gustong itanong, bakit mo laging dala ang plauta na ito? Kaya mo bang tugtugin ito? Ipinakita ang laging dalang plauta ng Panda Cub, na tila isang mahalagang alaala. Sinagot naman ito ng Panda Cub ng seryoso, habang nakatitig sa kanyang plauta, ang kanyang mga mata ay may bahid ng kalungkutan. Sa panahon ng spiritual energy recovery, nalaglag ito ng kaibigan ko sa zoo habang sinusubukang tumakas mula sa paghabol ng mga anomalies. Matagal ko nang gustong ibalik ito sa kanya ng personal. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon at pangako, na nagpapakita ng lalim ng kanyang pagkakaibigan at pagpapahalaga sa nakaraan. Sa kanyang mga narinig, tila bumalik ang mga alaala ng nakaraan sa isipan ni Yuzio, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinabi naman niya, hindi ko gusto ang mga tao, tanga sila, makasarili. Mayabang, laging lumalago sa kabiguan, ngunit inuulit ang mga pagkakamali ng kasaysayan ng paulit-ulit. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkadismaya at pagtatampo, na nagpapakita ng lalim ng kanyang galit sa sangkatauhan, isang galit na bunga ng matinding karanasan. Sinabi naman ng Panda Cub habang nakatingin sa malayo, sa narinig niya sa sinabi ni Yuzio, isang walang katapusang siklo. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagtanggap sa katotohanan ng mga salita ni Yuzio. Pagdating sa mga tao, hindi ko lang sila mapagkakatiwalaan. Ngunit ang kanyang galit sa mga tao ay hindi naman para sa lahat, isang paglilinaw na nagpapakita ng kanyang kakayahang makakita ng kabutihan sa kabila ng kasamaan. Dagdag niya, pero may ilang eksepsyon, may mga taong karapat-dapat pag-alayan ng buhay mo. Pero kakaunti lang. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang pag-asa, na sa kabila ng lahat ng kapintasan ng tao, mayroon pa ring mga individual na karapat-dapat sa pagtitiwala at pagmamahal. Tila ang ibang alaala ng Panda Cub ay muling bumalik, ito ay muling sumagi sa kanyang isipan, nagbigay ng nostalgia at bahagyang kalungkutan. Kanyang sinambit, na may bahid ng paggunita, pinalaki ako ng mga tao, kaya minsan nararamdaman ko na, ang banal na puno ay halos tulad ng isang tao. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkilala, tila ba nakakakita siya ng pagkakatulad sa pagitan ni Yuzio at ng mga tao na kanyang nakasalamuha. Sa narinig ni Yuzio mula sa Panda Cub, siya ay nabigla at nagulat sa mga ito, dahil ito naman ang katotohanan na siya ay dating tao na nabuhay muli bilang isang divine tree, isang lihim na matagal na niyang itinatago. Dagdag pa ng Panda Cub habang si Yuzio ay tila pinagpapawisan na sa mga narinig niya, ang kanyang mukha ay nakatingin sa ibaba, habang patuloy na pinag-iisipan ang mga salitang ito. Sinabi ng Panda Cub ng may matinding pagmamasid, maging sa paraan mo ng paggawa ng mga bagay, sa paraan ng iyong pagsasalita, o sa mga utos na ibinibigay mo. Lahat ay tulad ng tao. Ang bawat salita ay tumagos sa kaibuturan ng pagkatao ni Yuzio, nagpapaalala sa kanyang nakaraan at sa kanyang kasalukuyang anyo, at sa koneksyon niya sa sangkatauhan na pilit niyang itinatago. Hindi naman masama lahat ang mga tao, ang Panda Cub ay tila naghahandang tumayo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa sa kabila ng mga hinanakit ni Yuzio. At least ang mga taong kilala ko, ay hindi. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng isang kakaibang pagtatanggol sa sangkatauhan, na nagpapahiwatig ng kanyang sariling karanasan at pananaw. Agad naman itong tumayo ng may determinadong mukha, ang kanyang aura ay nagliliyab sa determinasyon, na para bang handa siyang harapin ang anumang hamon. Kanyang sinambit kay Yuzio, ang kanyang tingin ay matalim at puno ng katapangan, banal na puno. Kung magiging kaibigan ko ang mga tao, o kung papanigan ko sila, ang kanyang boses ay naging seryoso, ang bigat ng kanyang tanong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Papatayin mo ba ako? Ang mga salita na ito ay puno ng pagtanggap sa kanyang sarili na mamatay kung sakaling malalaman ni Yuzio kung magkaroon siya ng kaibigang tao. Ang kanyang kalooban ay buo na parang isang matigas na bato, na tila kamatayan lang ang makakasira dito, isang patunay sa lalim ng kanyang paniniwala at prinsipyo. Ang mga salita ng Panda Cub ay nagdulot ng labis na pagkagulat kay Yuzio, ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila babamigat ang kanyang dibdib sa bigat ng tanong. Hindi niya inaasahan ang gayong diretsang pagtatanong mula sa munting nilalang, at sa isang iglap,
Nasalayan niya ang lalim ng pagkatao ng Panda Cub na lampas sa kanyang pagiging mapaglaro. Ngunit agad namang nakabawi si Yuzio sa kanyang pagkagulat, ang kanyang isip ay mabilis na nag-isip ng tugon na magpapagaan sa kalooban ng kanyang kaibigan. Sinabi niya sa Panda Cub ng marahan at malambing na tono, "Siyempre hindi, dahil tayo ay magkaibigan." Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan at pagmamahal, isang pangako na hindi masisira ng anumang desisyon ng Panda Cub. "Alam ko sa sarili ko na hindi mo kami sasaktan kung mangyari man ito sa hinaharap." Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagpawi ng takot sa puso ng Panda Cub, kundi nagpatunay din sa matinding tiwala at pag-unawa na mayroon si Yuzio sa kanya. Sa pagkarinig ng mga salitang ito, agad namang napangiti ang Panda Cub sa saya, para siyang nabunutin ng tinik sa kanyang lalamunan, ang bigat na kanina'y bumabalot sa kanya ay biglang nawala, napalitan ng kagaanan at kaligayahan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, na napupuno ng sariwang hangin at malamig na dampi ng simoy, sinabi niya kay Yuzio na may bahid ng pananabik, "Banal na puno, gusto mo bang makinig sa musika?" Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa na may bahagi ang kakaibang talento. Sa pagkarinig ni Yuzio, nagtaka na lang siya, ang kanyang isip ay puno ng kuryosidad. Dahil hindi lang pala ito props na nakasabit sa likod ng Panda Cub, marunong pala siyang tumugtog. Isang hindi inaasahang talento mula sa nilalang na palaging nakikita sa labanan. Agad namang tumugtog ang Panda Cub ng kanyang flauta, ang kanyang mga mata ay marahang nakapikit, dinadama ang bawat nota na lumalabas mula sa instrumento, at sa bawat nota, tila ba nagpapalabas siya ng kanyang kaluluwa sa hangin. Namangha na lang si Yuzio sa kanyang narinig, ang kanyang mga mata ay nakapikit din, tila ba ang pagtugtog na ito ay nakakagaan ng pakiramdam sa lahat ng nakakarinig, isang melodya na nagpapatahimik sa puso at isip, at nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa gitna ng kanilang mundo. Habang makikita ang Panda Cub na nagpapalabas ng mga positibong enerhiya mula sa kanyang flauta, ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa mga butas, lumilikha ng isang sonata na nakakagaan sa pakiramdam ng bawat isa. Sa bawat paghipan niya ng flauta, maliliit na bilog na spiritual energy ang lumalabas, nagniningning na tila mga fireflies sa dilim, dahan-daang umaakyat sa kalangitan at kumakalat sa buong paligid, nagbibigay ng liwanag at ginhawa. Napapikit na lang ng mata si Yuzio sa ganda ng tugtog na ito, ang kanyang puso ay nababalutan ng kapayapaan at kaligayahan, at ang sarap sa pakiramdam na kanyang nararamdaman ay umabot hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Na kahit sa malayo, umabot ang napakagaan na spiritual energy na ito, tila isang mahinang breeze na nagpapalusog sa mga kaluluwa. Napatingin na lang si Flash sa ganda nito, ang kanyang mga matay puno ng paghanga, habang si Thor naman ay makikita ang saya nito sa kanyang mga nakita, ang kanyang mukha ay puno ng ngiti, napasabi na lang siya ng, "Wow, napakaganda naman ng mga ito." Ang lahat ng nasa paligid ng Misty Mountains ay nasaksihan ng mga kaganapan na ito, ang kanilang mga puso ay nababalutan ng kapayapaan, na tila ba ang gabi ay naging isang pangarap na walang katapusan. Sa pagtatapos ng napakagandang tugtog ng Panda Cub, na nagbigay kulay sa tahimik na gabi, agad naman itong umalis ng walang palem, na tila ba ay may napagpasyahan na sa kanyang sarili na gagawin, bunga ng kanilang malalim na pag-uusap nila ni Yuzio. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit puno ng determinasyon. Habang nakatingin sa kinaroroonan ng lahat ng kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa mga alaala ng kanilang pagsasama. Makikita ang lungkot sa kanyang mukha, isang bahagyang kunot sa noo na nagpapahiwatig ng kanyang bigat ng loob na iwan ng kanyang itinuring na pamilya, kahit sa maikling panahon lang ng kanilang pagsasama. Sa huli, bago siya tuluyang maglaho sa dilim, bulong niya, na tila bahangin lang ang nakarinig, "Paalam sa inyong lahat." Ang mga salitang ito ay puno ng pamamaalam, isang pangako na babalik siya, ngunit sa ngayon, kailangan niyang sundin ang kanyang sariling landas. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpapalam at ang simula ng kanyang sariling paglalakbay, isang nilalang ang biglang sumulpot sa kanyang harapan, tila isang anino na lumitaw mula sa kawalan. Nagulat na lang siya, ang kanyang puso'y biglang bumilis sa hindi inaasahang paglitaw, at napasabi siya ng, "Ha?" Sa kanyang nakita, isang di inaasahang hadlang sa kanyang pag-alis. Ito ang Demon Fox, ang Ate Nine Tails, na kanyang kinakaharap kanina. Ang kanyang presensya ay malakas at hindi may tatago. Sa kanyang pagkagulat, napasabi na lang siya, Ate Nine Tails, na may bahid ng pagtataka at kaba, hindi niya alam kung bakit bigla itong lumitaw.
Sa kanyang pagkabigla, at bago pa man siya makapagtanong, agad namang binato ng Demon Fox ang isang bagay sa Panda Cobb, isang kilos na mabilis at hindi inaasahan, na nag-iwan ng isang katanungan sa isip ng Panda Cobb kung ano ang ibig sabihin ng biglaang pagharang na ito. Napakalaking sorpresa ang bumalat sa Panda Cobb nang kanyang masilayan ang bagay na ibinato ng Demon Fox. Sa pagkakita nito, nagulat na lang siya at nasabi, ito ang life essence ng Master. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at pagkabigla. Hindi niya inaasahan na matatanggap niya ang ganitong kayamanan mula sa kanyang maestro, isang biyayang hindi matatawaran. Walang salita, tumalikod na ang Demon Fox sa kanya, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatingin sa malayo, at sinabing, ito ang ipinabibigay sa akin ng banal na puno sa iyo. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may pahiwatig ng malalim na pag-unawa sa sitwasyon. Alam niyang aalis ka. Isang pahayag na nagpapakita ng foresight at pag-aalaga ni Yuzio sa Panda Cobb. Dagdag pa ng Demon Fox ng may ngiti, ang laban natin na yon, ay hindi binilang, isang pagpapakita ng pagrespeto at pagkilala sa lakas ng Panda Cobb. Sa susunod, magkaroon tayo ng isa pang laban. Ang huling pahayag ay puno ng hamon at pangako, nag-iwan ng isang thrill sa puso ng Panda Cobb, na mas lalo pang nagpatibay sa kanyang determinasyon na lumakas at bumalik balang araw. Ang Panda Cobb ay tumalikod na rin, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon, ngayon ay wala na siyang alalahanin sa kanyang puso dahil ang kanyang plano, kahit hindi niya direktang sinabi, ay nalaman ng kanilang master, isang patunay sa lalim ng koneksyon nila. Tanging, sure, na lang ang tugon nito sa Demon Fox, isang maikling sagot na puno ng kumpiyansa at pagtanggap sa hamon. Samantala, sa kabilang banda, sa isang syudad, makikita ang mga wasak na gusali, ang mga bahay ay gumuho, at ang mga kalye ay puno ng mga debris. Ang mga taong nakahandusay sa lupa ay isang senyales ng matinding labanan na naganap sa lugar na ito, isang trahedya na nag-iwan ng kalungkutan at pagkawasak. Habang makikita ang isang nilalang na hindi pa lubos ang pagkakakilanlan, unti-unting winawasak ang buong syudad sa simpleng paglakad lang nito, ang bawat hakbang ay nagdudulot ng lindol at pagkawasak, nag-iwan ng isang trail ng kapahamakan. Ang kapaligiran ay puno ng usok at alikabok, na nagpapahiwatig ng paghahasik ng lagim ng hindi kilalang nilalang. Sa pangwawasak ng nilalang na ito sa buong syudad, isang malaking alon ang biglang umangat mula sa karagatan, na parang isang tsunami sa laki, na handang lumamon sa lahat ng bagay sa kanyang daraanan. Ang buong syudad ay nalubog sa tubig, ang mga struktura ay gumuho, at ang mga tao ay nagkalat, sinisikap na makahanap ng kaligtasan. Habang ang malaking halimaw ay unti-unting lumingon sa may kagagawa nito, ang kanyang tingin ay matalas at puno ng paghahanap sa kanyang kalaban. Sa kanyang paglingon, isa pang nilalang ang dumating mula sa malayo, ang kanyang presensya ay malakas at handang makipaglaban sa malaking halimaw sa kanyang harapan. Ang eksena ay nagpakita ng isang epic na paghaharap, kung saan ang kapalaran ng syudad ay nakasalalay sa labanan ng dalawang makapangyarihang nilalang. Ang simoy ng hangin ay puno ng tensyon at pag-asa, habang ang bawat isa ay naghihintay sa susunod na kaganapan. Ang bagong nilalang na dumating ay ipinakita ng malapitan, ang kanyang anyo ay matikas at puno ng kapangyarihan. Ipinakita ang antas nito at pangalan, Transcendent Fourth Order, Leviathan Monarch. Ang nilalang na ito ay malakas din, at ang antas nito ay mas mataas pa kay Yuzio, na nagpapahiwatig ng isang matinding labanan. Sa kabila nito, ang halimaw na nagwasak sa lungsod ay mayroon ding parehong antas, ngunit ang pangalan ay hindi pa rin kilala, na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging misteryoso at mapanganib. Sa isang iglap, ang Leviathan Monarch ay agad na sumugod, tumalon ng mataas para umatake, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit, at ang kanyang galaw ay puno ng ferocity. Habang makikita ang mga ngipin nito na napakatalas, handang punitin ang kanyang kaharap, isang predator na handang lumamon sa kanyang biktima. Ang banggaan ng dalawang nilalang ay nagdulot ng malakas na pagsabog sa hangin, nagpakawala ng shockwaves na nagpatunay sa kanilang matinding kapangyarihan. Lumipat ang eksena sa Misty Mountains, kung saan nanunood pa rin sila Chingang kasama ang lahat sa isang lumang telebisyon, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka sa kanilang pinapanood. Sabi sa palabas, habang ipinapakita ang dalawang caterpillar sa screen, lahat ng nabubuhay ay bumubuhay muli, panahon na naman ng pag-aanak. Tila ba pinapaintindi sa kanila ang siklo ng kalikasan.
Tingnan mo ang dalawang maliliit na uod na ito, ang kanilang mga mukha ay may bahid ng kagalakan. Malapit na, isang grupo ng mga kaibig-ibig na maliliit na uod ang isisilang. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, naging alerto at kaba, ha? Teka, nakita nila tayo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, ang kanyang boses ay naging mabilis. Hindi ito maganda, tumakbo, aatakihin tayo nito. Sa kabila ng kanyang mga babala, ang lahat ng mga nilalang ay walang kaalam-alam kung ano ang kanilang pinapanood. Ang kanilang mga mukha ay blanko at walang pahiwatig ng pag-unawa. Si Qinggang naman ay bumusangot na lang ang mukha sa mga palabas sa telebisyon, isang tanda ng kanyang pagkadismaya sa hindi inaasahang pangyayari, na tila ba ang isang educational program ay naging isang horror movie sa isang iglap. Sa Northern Territory, sa kabundukan kung saan naroon si Yuzio, isang puting crane ang lumilipad patungo rito, ang kanyang mga pakpak ay malakas na pumapagaspas sa hangin, naghahanap ng presensya ng banal na puno. Sa kanyang paghahanap kay Yuzio, siya ay nabigla dahil ang kanilang master ay wala sa kinalalagyan nito, isang di inaasahang pangyayari na nagdulot ng kaba sa kanyang puso. Nanlaki na lang ang kanyang mga mata sa pagkagulat, ang kanyang isip ay nagtataka kung nasaan ang kanyang pinaglilingkuran. Ngunit sa ibaba, isang baging ang unti-unting lumalabas mula sa lupa, ang bawat galaw ay puno ng puwersa, habang may nagsabi ng mga salitang, gigantification. Ang baging ay naglabas ng isang enerhiya na nagpakita ng malaking pagbabago sa sukat, na nagpahiwatig ng isang kakaibang abilidad na muling nagpakita sa mundo. Sa paglabas ng ugat ni Yuzio, na nagmula sa kanyang kakayahang, gigantification, agad na natama ng puting crane sa hindi inaasahang paraan. Sa pagtama, napasigaw na lang ito na parang nakipaglaban ng matindi sa sakit. Ang kanyang tinig ay umalingaw sa kabundukan, isang tunog ng paghihirap. Agad na nagpakita si Yuzio, ang kaninang wala ay biglang sumulpot sa kanyang harapan, ang kanyang presensya ay napakalakas at nakakabigla. Ang kanyang laki ay talagang napakalaki, na halos masakop na ang buong lugar, tila 100 ulit ang nilaki ng kanyang katawan, na nagdulot ng matinding pagkamangha sa sinumang nakakita. Ang kanyang mga ugat ay kumalat sa buong kabundukan, ang bawat isa ay kasing laki ng mga puno, na nagpapakita ng kanyang bagong kakayahan at kapangyarihan na kayang baguhin ang kanyang sariling sukat sa isang iglap. Nasabi na lang ni Yuzio nang may paghanga sa kanyang sarili, habang tinitingnan ang kanyang bagong sukat, sobrang laki nito. Ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan at pagkamangha sa kanyang kakayahang lumaki ng ganito. Sinasakop nito ang buong isla, isang paglalarawan na nagpapahiwatig ng kanyang napakalaking presensya. Kaya ko to, ang kanyang sigaw ay puno ng kumpiyansa, na tila ba walang imposible sa kanyang bagong abilidad. Kaya ko nang lumaki at lumiit ngayon. Isang pagtanggap sa kanyang bagong kapangyarihan. Pagkatapos ng kanyang mga sinabi, ipinakita ng system ang kanyang bagong kakayahan, Divine Skill Size Mastery, nagbibigay daan sa gumagamit na baguhin ang kanilang sariling laki habang pinapanatili ang kanilang orihinal na kapangyarihan, gamit ang spiritual energy bilang pinagmumulan ng pagbabago. Ito ay isang kakaibang abilidad na nagpapahintulot sa kanya na maging kasing laki ng isang bundok o kasing liit ng isang butil, na nagbibigay sa kanya ng napakalaking kalamangan sa anumang sitwasyon. Kanyang sinambit, habang nakatitig sa tanawin mula sa kanyang napakalaking sukat, mas matangkad pa ako sa mga bundok. Ang ganda rin ng tanawin. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga sa kanyang sarili at sa ganda ng kanyang nakikita, isang pananaw na hindi kayang makita ng ordinaryong nilalang. Natawa na lang si Yuzio sa paghanga sa kanyang bagong abilidad, ang kanyang tawa ay umalingaw sa kabundukan, haha. Isang tawa na puno ng kagalakan at pagtataka sa kanyang bagong kapangyarihan. Parang may nabangga lang ako, bale wala na lang. Ang kanyang nabangga na ito ay ang puting crane kanina sa kanyang paglaki, isang munting insidente lamang para sa kanya. Sa tabi ni Yuzio, dumating ang Divine Flower na may bagong anyo, tila may hawak na isang stuffed toy para magmukha siyang cool, isang kakaibang pagbabago sa kanyang dating porma. Kanyang sinabi sa kanyang nakita, maliit na ahas, tingnan mo kung gaano siya kasaya. Ang puting ahas naman ay nakatingin lang sa taas sa laki ni Yuzio, ang kanyang mga matay puno ng paghanga. Pagkatapos, ipinakita ang pangalan at antas ng dalawa, Divine Flower Transcendent Second Order, at White Little Snake Transcendent Second Order,
na nagpapakita ng kanilang pagiging makapangyarihan at ang kanilang pag-unlad sa kanilang sariling paglalakbay. Bumalik ang eksena sa labanan ng parehong antas na Transcendent Fourth Order na mga nilalang, kung saan ang bawat banggaan ay nagpapanginig sa lupa. Sa kabila ng pagkakapareho nito ng antas, ang kanilang laki at lakas ay malayo sa isa't isa, na nagpapahiwatig ng matinding pagsubok sa pagitan nila. Makikita ang Leviathan na tila ay patay na, ang kanyang katawan ay nakahandusay at puno ng sugat, ngunit kahit ang hindi kilalang nilalang ay hindi rin ganoon kadali ang pinagdaanan, na iwanan din ng mga sugat at gallows ng kanyang kalaban, isang patunay sa tindi ng labanan. Ngunit sa kabila nito, ang Leviathan ay biglang kinain ng halimaw, kahit ito ay malaki, sa isang iglap lang, nilunok lang ito ng napakadali, isang nakakabiglang pagtatapos sa labanan. Maririnig ang pagtunog ng mga buto nito, isa-isang nababali, isang tunog na nakakapanindig balahibo. Ang halimaw, sa pagkain nito ng kanyang kalaban sa parehong antas, ay tila nakakuha ng bagong lakas, kumalat ang enerhiya sa kanyang paligid ng buong katawan niya, na nagpapahiwatig ng kanyang mabilis na pag-unlad at pagiging mas malakas sa bawat pagsubok na kanyang kinakaharap. Sa pagkain ng halimaw ng kanyang kalaban, na nagdulot ng malalim na pagbabago sa kanyang anyo, ipinakita ang bagong porma nito. Ito ay nagkabuntot na parang sa Leviathan, isang bagong karagdagan na nagpapakita ng kanyang pagiging mas malakas at mas mapanganib. Ang antas nito ay hindi man umabot sa ikalima, ngunit ito ay umabot sa tuktok ng Transcendent Fourth Order, isang bagong rurok ng kapangyarihan na kanyang narating. Ito ay isang bagong kalaban na labis na kahindik-hindik, ang bilis ng paglakas nito ay nakakagulat at nakakatakot, na tila ba walang katapusan ang kanyang pag-unlad. Ang kanyang aura ay naging mas malakas at mas matindi, ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa sinumang nakasaksi. Ang tanawin ng kanyang bagong anyo ay nag-iwan ng isang pagkabigla sa mga nakasaksi, na tila ba isang bangungot ang biglang nagkatotoo sa kanilang harapan. Sa pagtatapos ng labanan ng dalawang katakot na nilalang na nagwasak sa mga tanawin, kung saan ang bawat ungol at hampas ay nagdulot ng malalim na pilat sa lupa, isang ginita ang biglang sumilay sa isipan ng Panda Cub. Ito ay isang fragment ng panahon kung kailan ang mundo ay payapa pa at puno ng kaayusan, isang alaala ng kapayapaan na lubos na naiiba sa kasalukuyang bangungot na kanyang kinakaharap. Sa gitna ng dati tahimik na zoo, kung saan ang sariwang hangin at kalmadong gabi ang namamayani, isang tinig ang biglang pamunit sa katahimikan, may nakawalang leon sa hawla nito. Bilisan, kunin ang pampatulog na baril. Ang sigaw ay punong-puno ng pagkabigla at pagmamadali, na nagpapahiwatig ng agarang panganib na lumaganap sa himpapawid, tila ba nagising ang lahat sa isang hindi inaasahang bagyo. Habang payapa sanang kumakain ang maliit na panda sa kanyang kulungan, ang kanyang munting puso ay maligaya at walang anumang alalahanin, nang biglang isang leon ang nakawala mula sa kanyang hawla at napadpad sa mismong kulungan ng panda, ang mga mata nitong nagniningas sa gutom at uhaw sa laman, na tila ba naging halimaw sa paghahanap ng makakain. Sa biglang pagkakita dito, napaiyak na lang ang Panda Cub sa matinding takot sa leon. Ang kanyang munting katawan ay nanginig sa pagkabigla, na tila ba ang isang bangungot ay biglang nagkatotoo sa kanyang harapan, at ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang leon ay sumigaw ng napakalakas, isang nakakapanindig balahibong ungol na tila ba ay gustong lamunin ng buo ang maliit na panda, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa gutom at galit na halos magningges sa dilim. Sa isang iglap, isang babae ang matapang na hamarang upang iligtas ang nanginginig na maliit na panda. Ang kanyang anyo ay matapang at handang harapin ang anumang panganib, na tila ba walang takot sa kanyang puso at tanging pagmamahal sa nilalang ang kanyang nararamdaman. Ang pag-atake ng leon sa dalawa ay hindi natuloy, sa isang iglap, isang malakas na putok ang umalingawngaw sa buong zoo, isang tunog na pamunit sa katahimikan at nagdulot ng pagkagulat sa lahat ng nilalang, at ang pampatulog ay tumama ng diretso sa leon na nagpabagsak dito sa lupa. Ang kanyang katawan ay biglang bumagsak ng walang malay sa pagbagsak ng leon, agad na dumating ang mga tauhan ng zoo, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamadali at pag-aalala, upang kunin ang leon na tinamaan ng pampatulog, habang sumisigaw ang isang tauhan, tinamaan na siya. Ayos lang ba kayong lahat? Ang kanilang mga salita ay puno ng pag-aalala sa kaligtasan ng babae at ng maliit na panda, isang patunay sa kanilang pagiging mapagmalasakit sa lahat ng nilalang sa zoo, na tila ba ang bawat isa ay kanilang kapamilya.
Sa kabila ng kanyang tapang na humarap sa mapanganib na leon, hindi maitago ng babae ang matinding takot na kanyang naramdaman, ang kanyang puso ay malakas na pumintig sa kaba, halos marinig ang tibok nito sa kanyang dibdib. Kanyang sinabi habang napabuntong hininga na lang ito, ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong, nakakatakot iyon ng labis. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa panda, na labis pa ring takot, ang kanyang munting katawan ay nanginginig pa rin sa trauma, nakadama siya ng malalim na empatiya sa nilalang na halos mawalan ng buhay. Dagdag pa niya, siguradong labis ka ring natakot. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-unawa at pagpapatahan sa kalagayan ng panda cub, na tila ba ay niyayakap niya ang munting nilalang sa pamamagitan ng kanyang tinig. Pagkatapos nito, ipinakita ang panda cub na patuloy na naglalakbay, ang kanyang mga hakbang ay puno ng determinasyon, patungo sa kanyang labis na iniisip na tao na kanyang nakita sa telebisyon na tumatakbo mula sa pagkawasak ng lungsod, na tila ba ang kanyang mga paa ay may sariling isip at patuloy na gumagabay sa kanya patungo sa pag-asa. Tila ba ang alaala na iyon ay nagbigay sa kanya ng direksyon, isang bagong layunin na kanyang susundin, at isang pag-asa na muling makita ang taong nagligtas sa kanya sa nakaraan, na tila ba ang pag-asa ay ang kanyang nag-iisang tanglaw sa madilim na mundo. Sa kanyang pagtigil sa paglalakad, na tila ba binabasa ang kapalaran ng bawat hakbang, makikita ang isang syudad na abot tanaw na ng kanyang mga mata, ang mga gusali ay nagtatayugan sa gitna ng pagkawasak at usok, na tila ba isang lumang larawan ng isang dating masaganang lungsod. Kanyang nasambit na may bahid ng pag-asa, palapit na ako sa GAS City. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon, tila ba ang bawat salita ay isang panalangin na lumalabas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang panalangin na nagnanais na sana'y makita pa niya ang taong kanyang hinahanap. Kailangan mong mabuhay, Xiao Ai. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, na para bang sinasabi niya sa babaeng nagligtas sa kanya na sana'y buhay pa ito at ligtas sa gitna ng kaguluhan. Si Xiao Ai pala ang pangalan ng babae na labis niyang iniisip, ang nagligtas sa kanya sa kapahamakan noon, isang pangalan na nagbigay ng kulay at direksyon sa kanyang misyon, isang pangalan na nagbigay sa kanya ng dahilan upang magpatuloy sa paglalakbay. Kasabay nito, ipinakita ang halimaw na patuloy sa paglulunsad sa syudad, ang pagkawasak nito ay tila hindi na mapipigilan, ang bawat galaw ay nagdudulot ng lindol at kapahamakan, at ang lakas ng nilalang na ito ay hindi pa angkop sa kanilang kasalukuyang lakas, isang mapanganib na kalaban na nag-iwan ng pagkabigla at takot sa lahat ng nakasaksi at sa lahat ng nilalang sa mundo. Sa tuluyang pagkawasak ng GAS City, na nag-iwan ng isang malaking bakas ng kapahamakan at abo, na tila ba isang dating makulay na larawan na biglang naging itim at puti, ang buwan ay lumipas, nagdadala ng bagong pag-asa at pagpapagaling sa bawat sugat. Makikita ang isang bulubunduking lugar na nababalutan ng puting-puting nyebe, ang tanawin ay payapa at tahimik, isang malaking kaibahan sa nagdaang kaguluhan sa syudad, na tila ba ang kalikasan ay nagpapahinga matapos ang isang matinding labanan. Dito, makikita si Yuzio at ang White Tiger na lumilipad sa kalangitan, na parang isang walkie-talkie. Paulit-ulit lang ang sinasabi ng White Tiger, "Bilisan, hanapin si Master, o mamamatay ang lahat." Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamadali at kaba, na tila ba may malaking panganib na nagbabanta at hindi na sila maaaring magpatumpik-tumpik pa, na tila ba ang bawat sandali ay mahalaga. Si Yuzio naman ay nakatingin lang dito at tila namangha sa kanyang nakita, sa kabila nito ay hindi pa rin ito maayos na makapagsalita dahil sa pagkamangha, na tila ba ang kanyang mga salita ay nawala sa gitna ng kanyang paghanga. Nasabi na lang ni Yuzio, "Oh, sa wakas, nakalusot ka na." Isang pagbati sa White Tiger sa kanyang paglampas sa isang pagsubok, na tila ba naiintindihan niya ang pinagdaanan ng kanyang kasamahan sa pag-unlad nito, at nagagalak siya sa kanyang nakamit na tagumpay. Habang ipinakita ang White Tiger, kung hindi mo ito labis na kilala, hindi mo malalaman na masyado itong tanga sa kabila ng kanyang laki at lakas, ipinakita ang antas nito, Transcendent Second Order, na nagpapatunay sa kanyang pagiging makapangyarihan at lumalakas, isang antas na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa pakikipaglaban. Napa-thumbs up na lang si Yuzio sa White Tiger habang sinabi na may paghanga, "Napakagaling mo." Kapag sineryoso mo ito, ang kanyang tinig ay puno ng pagkilala sa abilidad ng White Tiger at pagpapakita ng kanyang paniniwala sa mas malaki pa nitong potensyal, na tila ba binibigyan niya ito ng mas malaking pag-asa sa hinaharap. Sa narinig ng White Tiger, agad naman itong bumalik sa kanyang dating gawi,
na tila ba ay siraulo na nasisiyahan sa kanyang mga narinig na pagpuri mula kay Yuzio. Ang kanyang buntot ay kumiwol-kawol sa tuwa habang sinabi na naman nito ang paborito nitong salita, "Bilisan, hanapin si Master o mamamatay ang lahat." At bigla namang dumating si Flash, ang kanyang pagdating ay mabilis at walang ingay, nakisali sa kanilang usapan habang sinabi sa White Tiger, "Baliw na tigre, nag-evolve ka na pala, ha? Ako rin noong nakaraang buwan." Habang ang White Tiger ay napatingin na lang dito, na tila ba ay naguguluhan sa kanyang nakita kung sino ang nilalang na ito, na tila ba nakalimutan niya ang kanyang kasamahan dahil sa kanyang labis na tuwa, na tila ba ang kanyang utak ay puno ng kalokohan. Ang Divine Flower ay sumulpot din sa tabi nito, ang kanyang presensya ay malambing at eleganteng lumitaw, sinabing, "Aksidente kong narating ang ikalawang tier din." Isang pahayag na puno ng casual na tono, na tila ba ang kanyang pag-unlad ay isang maliit na bagay lamang na hindi kailangan pagtuunan ng pansin. Nanlumo na lang ang White Tiger sa kanyang mga narinig, ang kanyang mukha ay bumusangot sa pagkadismaya at pagkalito sa sitwasyon, tila ba gusto niyang maglaho na lang sa isang iglap. Habang ang White Snake ay binati naman ito at ang Arctic Bear ay sumali rin sa pang-aasar dito, ang kanilang mga tinig ay puno ng katuwaan, na tila ba pinagtatawanan nila ang kanyang pagkadismaya. Sinabi ng White Snake na may mapaglarong tono, "Kuya White Tiger, pangalawang tier ka na ngayon." Ang galing! Ipinakita ang kanyang antas na White Snake Transcendent Second Tier. Habang ang Arctic Bear naman ay inasar din ito at sinabing, "Silly, anong maganda sa pangalawang tier?" Ipinakita ang kanyang antas na Arctic White Bear Transcendent Second Tier. Ang White Tiger ay mas lalong nadagdagan ng panlulumo sa mga pinagsasabi ng mga ito. Ang kanyang ulo ay unti-unting yumuko sa kahihiyan, tila ba gusto niyang lumubog sa lupa. Nagpatuloy ang kanyang mga kasamahan sa pang-aasar dito, na hindi man lang sila tumigil sa pagbibiro, lahat ay nasa ikalawang tier na ngayon. Bigla akong umabot sa ikalawang tier, Tanggang Tigre. Abot ko ang ikalawang tier nang hindi man lang nagsisikap. Mga hanggal, talagang napakagaling ba ng ikalawang tier? Ang kanilang mga salita ay patuloy na nagdulot ng paghihirap sa White Tiger, na tila ba ang lahat ay pinagtatawanan siya sa kanyang sariling pag-unlad, isang nakakapanlumo na katotohanan. Ang White Tiger ay tuluyan ng nadismaya sa kanyang sarili, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagkalito sa bigat ng sitwasyon, habang ang kanyang espiritu ay unti-unting nadudurog, tila ba isang babasagin na unti-unting nababasag. Agad itong lumipad ng napakabilis, palayo sa mga nang-aasar, habang sinasabi ang kanyang paborito, ngunit ngayon ay puno ng panlulumo, na linya, lahat ay mamatay. Isang desperadong sigaw mula sa kaibuturan ng kanyang pagkadismaya, na tila ba isang huling hininga ng kanyang nawawalang pag-asa. Sinabihan naman ni Yuzio ang mga ito, na may bahid ng pagtataka at katuwaan, "Mamamatay ba kayo kung hindi niyo durugin ang kanyang diwa at pag-asa?" Ang kanyang mga salita ay puno ng pagbibiro, ngunit may pahiwatig ng pag-unawa sa pinagdadaanan ng White Tiger, na tila ba naiintindihan niya ang pighati na kanyang nararamdaman. Habang ang mga nang-aasar sa White Tiger ay ang laki ng mga ngiti sa pagkasira ng diwa nito, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa katuwaan, na tila ba ang pagdurusa ng White Tiger ay isang nakakatawang palabas na nagdulot sa kanila ng labis na kagalakan. Sinabi naman ng White Snake na may malambing na tinig, taos puso kong binabati si White Tiger sa kanyang pag-evolve. Isang pangungutya na puno ng kabalintunaan, na tila ba ay nagpapanggap lamang itong bumabati. Napaisip naman si Yuzio sa kanyang isipan, habang nakatingin sa kanyang mga kasamahan na masigla at puno ng enerhiya, ngayong buwan, lahat ay nakaranas ng matinding pag-unlad. Tumaas ang aming pangkalahatang lakas. Dagdag pa niya, nakagising din ako ng bagong kasanayan. Ipinakita ng sistema ang bagong kakayahan nito, mini divine skill, Ice Age kayang biglang mag-freeze ng lupa, karagatan, at kalangitan. Ipinakita rin ang kanyang spiritual power, 8,041,000. Ang spiritual power ay lumampas na sa 8 milyon. Isang nakakagulat na antas ng kapangyarihan na kanyang narating, na nagpapakita ng kanyang mabilis na pag-unlad at pagiging isang tunay na master, na tila ba siya ang pinuno ng kanilang kaharian. Sa kanyang malalim na pag-iisip, habang ipinapakita ang kanyang ugat na patuloy na sumisipsip ng mga ice crystal mula sa ilalim ng lupa, ang bawat galaw ay puno ng efficiency at determinasyon, na tila ba ay isang makina na walang humpay sa paghanap ng lakas. Sinabi niya,
malapit na nating maabsorb lahat ng mineral sa ilalim ng lupa. Ang huling natitira ay dapat iwan para sa mga nakababata. Isang tanda ng kanyang pagiging mapagmalasakit at pagpaplano para sa kinabukasan ng kanyang legion, na tila ba siya ang nag-iisang ama ng lahat ng nilalang. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga plano, ngayon, ang Gorilla Legion ang nagbabantay sa hilagang hangganan. Pagdating ng panahon, papalitan ng Arctic White Bear Legion ang Gorilla Legion para bantayan ang lugar na ito. Isang stratehiya na nagpapakita ng kanyang matinding pagpaplano sa paglilipat ng responsibilidad at pagpapanatili ng kaayusan, na tila ba ang bawat galaw ay may sariling layunin. Oras na rin para bumalik ako sa mga Misty Mountains. Ang kanyang desisyon ay puno ng pagiging matalino at pagpapahalaga sa kanyang orihinal na kuta, isang lugar kung saan siya ay nagmula at kung saan siya ay naghahanap ng kapayapaan. Ang kanyang mga plano ay nagpapakita ng kanyang kakayahang mag-isip ng malalim at magbigay ng tamang desisyon para sa ikabubuti ng kanyang legion at ng kanyang sarili, na tila ba ang bawat galaw ay nakaplano ng maingat at walang anumang pagkakamali. Isang buwan nang nawawala ang maliit na panda, ang boses ni Yuzio ay puno ng pag-aalala, ang kanyang puso ay nababalutan ng pangamba para sa kaligtasan ng panda cub, na tila ba may malalim na koneksyon sila sa isa't isa. Sana nahanap na niya ang kanyang kaibigan. Dati ay sobrang kulit niya. Ngayon ay kakaiba, namimiss ko na siya. Sana hindi siya mapunta sa panganib. Ang kanyang mga salita ay puno ng nostalgia at malalim na pagmamahal sa panda cub, kasabay ng matinding pag-aalala, na tila ba ang bawat alaala ay isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Habang samasagi sa isip ni Yuzio ang panda cub, makikita ang nakakapanlumo nitong kalagayan, ang itsura nito ay labis na nabugbog, punong-puno ng sugat sa buong katawan, isang tanda ng matinding pagsubok na kanyang pinagdaanan at ng sakit na kanyang nararamdaman, na tila ba ang kanyang katawan ay isang mapa ng kanyang mga pinagdaanan. Napasigaw na lang ang panda cub ng sobrang lakas habang nakaharap sa malaking halimaw, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong syudad, na kahit sa kanyang kalagayan, ang determinasyon nito ay hindi kayang baliin ng kahit sinuman, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katatagan at pag-asa, na tila ba sinasabi niya sa halimaw na hinding-hindi siya susuko. Habang ang halimaw ay makikita rin na nakatamo ito ng pinsala sa labanan, ang kanyang katawan ay may mga sugat at gallows, isang tanda ng matinding pagsubok na kanyang pinagdaanan, na kahit sa layo ng lakas nila ng panda cub, nagawa pa ring makasakit ng kalaban, na nagpapatunay sa kanyang katatagan at tapang sa harap ng kamatayan. Nalipat ang eksena kina Chingang at sa iba pa sa Misty Mountains, sa kabila ng ilang buwan na ang nakalipas, ang kanilang panunood ay nagpapatuloy pa rin, tila ba walang katapusan ang kanilang paglilibang sa harap ng telebisyon, na tila ba ang kanilang mundo ay puno ng kapayapaan at walang bahid ng problema. Sinabi naman sa palabas na kanilang pinapanood, Xiaozin, hindi ka na naman nakasuot ng pantalon. Xiaozin, huwag kang tumakbo. Dagdag pa ng palabas, si nanay ay isang malaking dummy. Isang pambatang dialogo na nagdulot ng katuwaan at malakas na tawa, na tila ba ang bawat linya ay isang matalim na biro na nagpatawa sa kanila. Agad naman napatawa ang mga ito sa pambatang palabas na kanilang pinapanood. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa buong lugar, haha. Ang kanilang mga tawa ay tila walang problema ang bawat isa sa kanila. Ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan, na tila ba ang kanilang mundo ay puno ng kapayapaan sa kabila ng mga kaganapan sa isa nilang kasamahan na hindi pa nila alam. Habang si Chingang naman ay busy pa rin sa kanyang pagse-cellphone, na tila ba ang kanyang atensyon ay nasa ibang mundo at wala sa kasalukuyan, sinabi niyang, matagal na tayong hindi nanunood ng cartoons. Manood tayo ng cartoons. Ang kanyang tinig ay puno ng pananabik, na tila ba isang bata na sabik na manood ng paborito niyang palabas. Habang ang honey badger naman ay sinabing, Chingang, gusto kong manood ng Animal World. Ang kanyang pahayag ay puno ng kuryosidad at interes sa mundo ng mga hayop, isang interes na nagpapakita ng kanyang pagiging malalim at masusing tagamasid. Sa kanyang patuloy na pagtingin sa cellphone, bigla siyang may nakita na isang balita, ito ang halimaw na patuloy na nanalasa sa syudad. Ang kanyang pag-iisip ay nagbago mula sa casual na panunood tungo sa matinding pag-aalala, na tila ba ang kanyang puso ay biglang lumubog sa kaba. Nasabi na lang ni Chingang sa kanyang mga nakita na may bahid ng pagtataka at kaba, GA City, hindi ba yan ang balitang ikinabahala ni Ninth Brother dati? Isang katanungan na nagpapakita ng kanyang pag-alala sa nakaraang usapan nila,
na nagpahiwatig na may malalim na koneksyon ang mga pangyayaring ito sa kanilang sariling buhay at sa kanilang kaibigan, na tila ba ang kanilang tadhana ay magkakaugnay. Sa pagpindot ni Qinggang sa balita, agad naman itong tumunog, at ang bawat salita ay nagdulot ng matinding pagkabigla at pagkadismaya, na tila ba isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanilang puso, sinusubukan niya kaming iligtas. Nahuli na siya ng malaking halimaw. Tapos na ang lahat. Ang boses sa balita ay puno ng desperasyon at kawalan ng pag-asa. Tila ba ang huling pag-asa ay tuluyan ang naglaho, at wala ng pag-asa pang matitira. Kasunod nito, isang nakakapanindig balahibong pahayag ang umalingaw-ngaw, ang huling pag-asa ng sangkatauhan ay nawasak na. Ang tinig ay puno ng labis na kalungkutan, na tila ba ang buong mundo ay nagluluksa sa pagkawala ng huling sandigan, ang huling pag-asa ng tao. Tila may isang tao o nilalang na tinutukoy ang nakipaglaban para sa kanila. Ngunit sa kabila nito, makikita ang bitbit ng halimaw sa kanyang mga galame, isang pamilyar na hugis na nagdulot ng matinding pagkabigla. Si Qinggang ay tila nabigla, may nakita na hindi niya inaasahan na makita sa balitang ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki at hindi makapaniwala, napasabi na lang siya ng nanginginig na tinig, iyan ay si. Napasabi na lang ang Emperor Crocodile sa kanilang nakita nila ni Qinggang, ang kanyang tinig ay tila isang malakas na pagtutol at pagtanggi sa katotohanan, na hindi maaari ito. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkabigla at pagtanggi sa nakakapanlumong sitwasyon, na tila ba ayaw niyang tanggapin ang katotohanan sa kanyang harapan. Nanlumo at nalungkot na lang silang lahat sa kanilang nakita na kalagayan ng Panda Cub, ang kanilang mga mukha ay halos hindi maipinta sa labis na pagkabigla at kalungkutan, ang kanilang mga puso ay pinupunit ng pighati, na tila ba nawasak ang kanilang mundo. Sabay-sabay nilang isinigaw na may bahid ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa, ikasyam. Ikasyam na kapatid, ang kanilang mga tinig ay puno ng pighati at kawalan ng pag-asa, na tila ba ang isang bahagi ng kanilang kaluluwa ay nawala at hindi na makakabalik pa. Sa kabila ng mga pangyayari, ang katahimikan sa paligid ng kinaroroonan ni Yuziu ay nagpapatuloy, ang kanyang mukha ay blanka at walang emosyon, na tila ba hindi pa niya nalalaman ang trahedya, at hindi pa siya handa sa mga susunod na mangyayari. Ang nakakapanlumo na sinapit ng Panda Cub ay hindi pa niya nalalaman, ang balitang ito ay maaaring magdulot ng matinding pagkabigla sa kanya, na tila ba isang bomba na handa ng sumabog sa anumang sandali at magwawasak ng kanyang kaluluwa. Sa malalim na katahimikan ni Yuziu, na tila ba nasa ibang mundo pa rin ang kanyang isipan at malayo sa mga pangyayari, si Qinggang ay agad na sumulpot sa kanyang harapan, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamadali, na tila ba may napaka-importante at nakakagulat na balita na dapat sabihin sa kanyang master at mga kasamahan. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng biglaang pagbabago sa kalmado nilang kapaligiran, tila ba isang malakas na hangin na biglang humihip at nagdulot ng gulo. Agad naman itong sumigaw ng napakalakas, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamadali at pagkabahala, habang ang kanyang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo, isang tanda ng kanyang labis na pagkabahala sa mga pangyayari at sa bigat ng balita. Sa tabi ni Yuziu, makikita ang kanyang mga kasamahan na tila ay nagulat din sa nakakapanglumo na mga balita na dala ni Qinggang, ang kanilang mga mukha ay halos hindi maipinta sa narinig, ang kanilang mga mata ay nanlaki at hindi makapagsalita, na tila ba nabingi sila sa tindi ng impormasyon, ang kanilang mga puso ay lumubog sa pagkalito at takot sa mga susunod na mangyayari, na tila ba ang lahat ay gumuho sa isang iglap. Sa narinig ni Yuziu ang mga balita na ito, ang kanyang tono ay nagbago ng husto, ang dating kalmado at mapayapang tinig ay napalitan ng isang boses na puno ng galit at kapangyarihan, ang bawat kanyang salita ay parang hinuhugot mula sa kailaliman ng lupa, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding puot, tila ba naglalabas ito ng apoy. Ang galit nito ay nagpatindi ng sitwasyon, tila ba nagdulot ito ng isang malakas na alon ng enerhiya na kumalat sa buong paligid, habang sinasabi sa lahat ng kanyang mga kasamahan na may diin at awtoridad, bumalik ang lahat sa Misty Mountains. Tawagin ang lahat pabalik. Ang kanyang utos ay malinaw at walang pag-aalinlangan, nagpapahiwatig ng agarang pagkilos at paghahanda para sa isang labanan. Kasabay nito, ipinapakita ang halimaw na malakas na sumisigaw sa kanyang pagkapanalo, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong syudad, isang ingay na punong-puno ng pagmamayari at pagwawagi, na tila ba'y pinagmamalaki niya ang kanyang trophy sa mga mata ng lahat ng nakakita at nakarinig sa kanya.
Dagdag pa niya, ang boses ay puno ng pagmamadali at pagiging seryoso, ngayon na. Habang ipinapakita pa rin ang masamang kalagayan ng panda cub sa mga kamay ng halimaw, ang nakakapanlumo na itsura nito ay nagdulot ng matinding pagkabigla at kalungkutan, na tila ba ipinapakita sa lahat ang kanyang kawalan ng kakayahan at ang kanyang kasalukuyang kahinaan, isang tanawin na nagdulot ng matinding pighati sa mga nakakita. Ang galit ni Yuzio ay umalingaw sa paligid, ang kanyang sigaw ay napakalakas, na tila ba yuminig ang buong kapaligiran at nagdulot ng lindol sa mga puso ng kanyang mga kasamahan. Makikita ang halimaw na nanlaki ang mata, na tila ba ay may naramdaman na kakaiba sa paligid, ang paghihinagpis ni Yuzio ay naramdaman nito, at ang kanyang enerhiya na pinalabas ay nagdulot ng isang matinding shockwave sa lugar, isang puwersa na kayang wasakin ang lahat ng bagay. Sinabi naman ni Yuzio na may galit na boses, ang kanyang tinig ay puno ng puot at matinding determinasyon, oras na para makipaglaban. Ang kanyang galit ay hindi mapipigilan, ang puot at paghihinagpis na kanyang naramdaman ay nagpalabas ng itim na enerhiya na bumalat sa buong paligid, mula sa kanyang galit, na tila ba ang kanyang damdamin ay nagiging isang pisikal na puwersa na kayang lumamon ng lahat ng bagay. Pagkatapos, ipinakita ang oras at araw na nalalapit na labanan na magaganap, isang mahalagang anunsyo na nagbigay ng kaba sa lahat. 10 araw na lang ang natitira hanggang sa huling laban sa pagitan ng banal na puno at ng sinaunang nilalang. Ang kanilang tadhana ay nakasalalay sa labanang ito, na nagbibigay ng pag-asa at takot sa mga puso ng bawat isa, isang labanang magtatakda ng kinabukasan ng kanilang mundo. Like, comment, share and subscribe for more videos.